So mga ka-solar, dun sa magtatanong kung magkano ang inabot ng ating solar installation, kasi ina-expect ko na yan na meron talagang magtatanong. Ilalagay ko yung cellphone number dito para doon na lang kayo mag-send ng inyong inquiries about prices. Pero kung meron kayong ibang tanong tungkol dito sa solar, technical man yan, or yung mga settings, pwede ninyo i-comment yan sa baba. At yung magtatanong kung ilan yung capacity, mababasa na ninyo mismo dyan sa description box kung ilan yung solar panels natin, kasi may mga nanonood na minsan hindi na tinatapos yung video at minsan hindi nagiging kompleto yung information. Magandang araw mga ka-solar. So muli tayo nagbabalik, ang inyong ka-solar, si Solarens. So, nandito tayo ngayon sa Pambang, Nueva Vizcaya. So, meron tayong ini-install dito na 8 kilowatts. At maganda itong area na ito dahil malapit ito sa bundok. Ayan So, merong bundok dyan. Malamig-lamig pa rin kahit papano. At dito sa lugar na ito, medyo mapuno naman. Pero since ang position ng ating solar panel ay facing south, dahil doon ang east at dito ang west, ayan, pag ganun yan. So favorable yung paglalagay ng solar panels na mula umaga hanggang hapon masisikatan yan dahil dito rin ang lubog ng araw. So pag sikat ng araw doon, may iwasan yung shading na kaganito sa punong kahoy na yan. May iwasan niya kasi dyan ang track or yung sunpat. Isa pa sa importante, pagka kayo ay mag-i-install, maganda na nagkakandak muna ng ocular inspection. Pero itong lugar na ito kasi medyo malayo, kaya anong nangyari ay nagpadala na lang tayo ng mga pictures at saka tiningnan na lang natin sa Google Map at doon natin na determine na okay pala, maganda yung orientation. So yung ating sunpat, yung track ng sun ay nasunod natin. Kaya lang ang naging problem kaya sinasabi ko na maganda yung may ocular inspection, at least ay masigurado natin na yung paglalagyan natin ng solar panels ay kakasya dahil ang supposed to be na paglalagyan nitong mga panels na ito ay doon sa mismong bubong. Kaya lang, kung makikita ninyo, ayan, maliit yung naging space. Ayan, may mga roof yan, although nakaparapet, pero maliit yung naging space. Kaya hindi kumasya yung 20 pieces na 500 watt solar panels. Kaya ang remedy ay naggawa kami ng structure. Kagaya nito, meron tayong nilagay ng mga angle bars, ayan, at hindi naman tayo nagbutas ng flooring dahil ito, naka-waterproofing ito at iniiwasan natin na mabutasan nga para hindi tumulo. So, naglagay na lang tayo dito sa sidings, sa may parapet niya, itong mga poste. At lahat yan angle bar. So, ito, mga 2 days din na ginawa, cause ng delay ng 2 days yung paglalagay ng structure. So ngayon, patapos na nating mailagay yan dahil ang composition nitong solar panels na ito ay 20 pieces. At itong 20 pieces na to ay ilalagay natin nga dito sa structure. At merong nahiwalay doon, facing south pa rin, na 2 piraso. Dahil ang pinagamit lang sa atin na area ay itong sakop niyang itong area lang na ito. So 10 kilowatts equivalent, pero ang inverter natin dito ay 8 kilowatts. At papakita ko yung specs ng ating solar panel dahil ito ay bagong solar panel na. So itong panel natin ay N-type na tinatawag, So N-type as compared to P-type, mas mataas ang efficiency ng N-type. Ang major distinction niya pagdating sa amperahe at saka sa voltahe, ang N-type ay mas mababa yung voltahe or yung VOC. Kaya kung makikita nyo 40.1 lang yung VOC,
Pero pagdating sa amperes, yung ISC nasa 15.86. So mas mataas yan yung amperahe niya kumpara doon sa P-type na 500 watts. So parehas lang naman ng 500 watts yung P-type at saka N-type. Kaya lang ngayon nga ang pagkakaiba nila pagdating doon sa intensity or yung tinatawag na amperes. So ito nasa 30 amperes ang maximum series fuse rating niyan. Compared sa 500 watts, nasa 25 lang yon. At yung BMP or equivalent nun ay maximum power voltage nasa 33.3 sa N-type yan. At yung IMP, halos magkadikit lang yan sa ISC na ibig sabihin yung short circuit current at saka yung maximum power current or IMP ay dikit lang. So 15.03 amperes. Kaya ito, yung specs naman ng ating inverter ay nasa 26 amperes yun pagdating sa IMP. So, pasok na pasok pa rin yung specs niya dahil ang connection natin na gagawin ay naka-series lang. So, 10 yung series natin at yung dalawang 10 na yon dahil 20 pieces nga ay ipa-parallel connection natin. Although independent naman yan, dalawa yung solar charge controller na nakalagay sa loob ng inverter. So, ang mangyayari dyan, technically, ang tawag dyan ay 10S2P. Na ibig sabihin, pag 10S2P, 10 ang nakaseries mo, dalawa ang nakaparallel. So, kung ang question naman ay sa BOC, yung open circuit voltage, mas lalong pasok na pasok ito dahil lalabas lang na 401 volts ang BOC niyan compared doon sa 450 na range niya, 120 to 450 na voltage range, yung sa PB input voltage. At ang maximum nun nasa 500. So, makikita natin ang production niyan at harvest yan pagka nai-connect na natin. Dahil in the meantime, ang nakakonect pa lang ngayon ay itong 10 pieces. So, isang string pa lang yan at isang PB pa lang yung bumababa doon sa inverter. So, lahat-lahat na panel natin, ipakita ko lang. Ito ay 20 pieces lahat. So, meron pa tayong hindi na ilalagay na 8 piraso. 8 piraso. Sabi ko nga, yung dalawa ay ilalagay diyan sa taas niyan, diyan sa may parapet. Actually, wala namang shading din diyan. So, completely exposed yan. At yung optimal harvest, dahil nga ito ay facing south, so, makukuha niya yan yung optimal harvest. No? So, ayan, meron na rin tayong mga grounding dyan na kulay green na nilagay. Na natin binawasan yung pagkaka-coil ng PV cable para, ayan, magkakadugtong na yan. So, ang ating mga kasama ay hindi lang electrician, mga welder pa. Kaya, ayun, tapos ng 2 days yung structure. So hindi naman natin minadali yan dahil lang kailangan natin dyan ay safety at saka yung security. At ayun nga, para matibay na matibay. So yan ang ating setup dito sa solar panel na ito. Pupunta tayo sa baba, ipapakita natin yung setup natin ng inverter at saka battery. So ito ang setup natin ngayon. Ayan, meron tayong isang 8 kilowatts na hybrid inverter at dalawang 300 ampere hours na battery. Medyo mabigat-bigat yan. Kaya 15 kilowatts kasi bawat isa. At nandun sa taas ang ating terminals, positive at saka negative. Pero in between, dito sa dalawang batteries na ito, maglalagay tayo dyan ng bus bar para tuloy-tuloy doon sa DCMC-CB para maiwasan natin yung voltage loss. Kasi pagka naka-bus bar ka dyan, maganda yung flow ng current. At ang battery cable na ginagamit natin dito ay 50 mm squared. So yan yung uri ng bus bar na gagamitin natin dyan.
at binubutasan nga lang. So yan ay dediretso na doon mismo, tutuloy na sa terminal ng MCCB. Ayan, para maganda yung contact. Nasa 80% na rin naman tayo. At tignan natin kung kaya natin tapusin ngayong maghapon. So ayan mga kasolar, muli tayo nagbabalik. At ito, finishing touches na kami. At nagtatakip na kami ng mga raceways, cables. So ngayon, ang ating naging connection ng battery, dahil nga ito ay parallel, gumamit tayo ng bus bar ngayon. So ang bus bar natin, ito, nilagyan natin ng heat shrink. Less than 1 meter yan, positive at saka negative. Nilagyan ko ng heat shrink ito para protected. At nasa taas kasi yung terminals, positive at saka negative, nitong dalawang batteries na ito. Kaya yung ating connection dyan, may kanya-kanyang breaker, DC breaker para sa master, DC breaker para sa slave. Kung sakali ito lang gagamitin natin, master, ayan, meron tayong main doon, merong individual circuit breaker para i-off. Although meron namang tiny switch yan, yung maliit lang para dyan sa loob. Nilagyan pa rin natin ng circuit breaker. And kung makikita nyo dito sa baba, merong common circuit breaker na ang size ay 160 amperes. Kasi ang ating inverter na ito ay 8 kilowatts. So yung 8,000 natin na capacity ng inverter divided by nominal voltage ng battery natin, 51.2, lalabas na 156 amperes. Since wala naman tayong eksaktong 156 point something, kaya 160 yung nilagay natin. At ito, malapad yung ating ginamit. 1 inch ang width nito, pero yung haba niya less than 1 meter, gaya ng sabi ko kanina. At ang kapal niya nasa 4 millimeter, 4 mm. Nakakonect na yan ngayon. So ito ngayon, naka 53 volts tayo. Ayan, tutok ko lang, 53. At 53 din, 53.6. Identical, 53.6 din dito sa master. At saka sa slave. Kung makikita nyo yung current, parehas din, 39. Ayan, 39 amperes. 39.4 din dito. Ayan, nagbabago-bago. So ngayon, nakaparallel na yung dalawang battery na yan. At nasa 52% ang charge ng ating battery or SOC. Ayan, 52% dito. At ganun din sa kabila. At dito sa ating inverter ay 52 rin, 52%. So yung nakukuha na charge ngayon ay 6.59 kilowatts. Pabago-bago yan. Tingnan natin yung string 1 and 2. Ayan, may parehas lang na 10.5 amperes. Ayan, nagbabago pero hindi nag-iiwanan ng amperahe yung string 1 and 2. At ganun din yung voltahe. So yung nasabi ko nga dyan na strings ay 10 pieces na 500 watts N-type. At parehas yan. Parehas na parehas sa PB1 and 2 or string 1 and 2. So ang charging current ko lang ngayon ay 80 amperes kasi kahapon drinairan ko na to at kaninang morning hindi ko muna nilagay sa 80 amperes, mababa lang, nasa 40 amperes lang yan. At nung medyo tumagal na ng more than 2 hours, saka ko nilagay sa 80 amperes. So sa ngayon meron tayong maandar na air condition, ayan, air condition unit. At tuloy-tuloy naman yan, tuloy-tuloy na kumukuha galing sa solar. Ayan. At pinapaandar niya yung air condition at iba pang appliances dito. At yung excess ay pumupunta sa battery para i-charge. So, yun nga, tuloy-tuloy nang nag-harvest ito at maya-maya ay pauwi na kami dahil kagabi pa ito na dry run at continuous naman yung kanyang harvest. Pala ang ginawa ko kagabi mga ka-solar ay yung isang battery kasi naka 40% lang yung state of charge at ito naka 50%. Kaya ang ginawa ko kagabi, pinagpantay ko muna
So, yung isang battery lang na mataas ang state of charge ang pinandar ko at sinet ko yung inverter ng 40% ng SOC. And nung na-reach na niya yung 40% nung morning, kanina umaga, saka ko ini-on ito para parehas magsabay yung state of charge ng dalawang battery, which is okay naman ngayon. Pati yung pasok ng amperahe sa magkabilang battery ay pantay na. So, tuloy-tuloy na yan na magsasabay hanggang sa ma-full charge. At tingin ko mapupuno naman yan agad, dahil nga ang consistent natin ngayon na mismong solar harvest, ayan, nasa 6.6, ayan, mataas na yan. Although itong ating batteries ay dalawang 15 kilowatt hours, so nasa 30 kilowatt hours yon. Kaya lang, medyo mataas na rin yung charge niya ngayon, nasa 54% na, so mga 15 kilowatt hours na lang ang i-charge niyan mamaya. So, kung kukunin natin, kukumpitin natin, yung 6.6 na consistent charge niyan, more than 2 hours lang ay mapupuno na ito. So, ibig sabihin, dahil nga nasa 10 o'clock na ngayon, 10 o'clock na ng umaga, so mga 12 o'clock puno na yung charge ng battery at yan magagamit na nila mamayang gabi. So, sa ngayon kasi itong bahay ay tinatapos pa lang, kaya hindi masyadong magiging malaki yung consumption nila. Kaya ito ay magtutuloy-tuloy. At na-connect na rin natin, yung monitoring natin, ito, yung sa Wi-Fi, ayan, pagka malalaman natin na yan ay functional pag tatlo na yung ilaw. So, okay na yan. Ayan, up and running. At yung ating connection, nagkaroon tayo ng isolation dito. Kaya meron tayong transfer switch doon na ibig sabihin, pagka nag-brown out, kagaya nito, iba-brown out ko yan, ay lilipat doon sa normal. Okay. So yan. Ayan. So, ibig sabihin yan, pag lumipat sa R, ang nagpa-power up na lang dyan ay yung through batteries, Naka-power up yung inverter pero through batteries. So, pagka bumalik yung kuryente, yan, lilipat dyan. So, try natin. Okay. So, yun, lumipat. So, ngayon, meron na mga Nobelco, Nueva Vizcaya Electric Cooperative. So, eto, dahil nga may city clamp tayo, lang kinukuha galing sa Nobelco. At naging connection yan, yun lang, medyo challenge lang, medyo malayo yung ating main distribution panel. Kaya, ayan, makikita nyo yung ating connection. Yan, yung galing sa taas. Solar panels yan, so PB1. Ayan. Galing yan dun sa taas. At gumamit tayo ng HDPE dyan, papunta rito. Ayan, pababa dito. At tuloy-tuloy yan, papunta rito sa ating controls. Ayan, dito sa nakaparallel na SPD at saka DC breaker na dalawa. So, string 1 and 2. PB1 and 2 yan. Okay? So, ngayon, yung connection natin ng AC output, 53.8, okay. Ay, doon naman yan, nagbutas tayo dyan, Dahil nga ito, gawa na to. Ayan. So, pumasok yan dito sa loob niyan. So, nakatago talaga. At kung makikita nyo yung aming cable tray, so, non-slotted yan, Kita nyo rito ay isolation yan, ibig sabihin ginagamit lang yan during brownout. Pero ngayon na nakakonect itong ating system sa grid, ay lahat yan, kung ano yung nakalagay dito sa main distribution panel at saka ito, lahat yan ay pinapaandar ng solar. So, yan. Balik tayo dito sa ating system. Ito na, kung makikita nyo, parehas na yung state of charge, 55 dito, at 55 din dyan, at 55 din dito. Yung amperahe na pumapasok at lumalabas, in and out kasi yan, dahil ito DC-MCCB, so bidirectional yan. Yung amperahe na dumadaan at lumalabas ay dito, dumadaan yan sa ating bus bar. At wala namang kainit-init yung bus bar natin at walang kapalag-palag yan. Yung current. So, i-close na natin na mabuti, So, in the meantime, pakita ko muna yung solar panels natin sa taas.
bago tayo bumalik dito at doon magtatapos ang ating video. So ito mga ka-solar, natapos na nga. Ito na yung kahapon dito, wala pa tayong nakalagay na 6 pieces dahil tatlong rows ito. So itong row na ito ay 6, that is 12 already, and another 6, so 18 pieces. At yung dalawang piraso na 500 watts ay nandun sa taas. At yung exposure na nakikita nyo na amperahe kanina dun sa inverter ay the same lang, parehas lang yung exposure niya. At yung amperahe na yon ay hindi nagkakalayo doon sa PB1 at saka PB2 or yung string 1 and 2. So yan ang complete setup ng ating solar panels. So ito nga, na-mention ko earlier na maganda yung naging situation ng panels na ito kasi open dito sa baba. So yung temperature coefficient ay hindi magiging factor, unlike dun sa nakadikit na mismo, nakadikit na sa roof. So yan ang kabuuan ng ating setup ng solar panel. So tandaan nyo, 500 watts yan na N-type at low voltage, 40 volts lang yan, 40.1, and 15 amperes yung ISC. So 64% 64% din, parehas na 193.6. Ayan. At 64 din dito, 64%. So nag-uusap na yung dalawang battery at saka yung inverter. At dito natin makikita yung BMS ng battery. At ito, titingnan natin, bababa ito, magiging kalahati yan pagka inalis natin yung ating communication. So, tanggalin natin dito sa slave. Ayan. Titingnan natin kung magkakalahati. Muna to. So, ayan. Bumaba na. Ito kaninang charge limit niya nasa 300 amperes. At ito nasa 380. So, ibig sabihin, sa ngayon, isang battery na lang yung nagko-communicate. Ngayon, para malaman natin na yung dalawang battery ay nagko-communicate, yung master sa slave, ay ibabalik natin. So, balik ko yan dyan. And hintayin natin dito na mag 300 at saka mag 380. Ayun. So, 300 amperes and 380. So, ibig sabihin, nag-communicate na yung ating dalawang battery. Ayan. Dito sa DE. So, 64% pa lang yung charge. At wala namang load ngayon. Wala masyado kasi pinatay na yung aircon. At hindi muna natin masyadong binubugbog yung charging. Kaya konti na lang yung charge muna natin. Ayan. So, parehas lang yung amperahe ng dalawang PB. At sa setting ng charging ko, nalagay ko lang na 70. At ganoon din yung sa discharge, binabaan lang natin. So yan, up and running na tayo. Yan, so 65%. 65% din. Parehas na parehas, yung state of charge. At tingnan natin yung voltage, 53.99. 53.99, parehas. At makikita nyo yung amperahe, parehas lang, So ito na yung kumpleto nating setup, Ito yung battery breaker natin na main para doon sa inverter. At may battery breakers din tayo doon sa taas, individual, ayan. Para sa tigis ang battery. At andun yung ating mga controls. So, good to go na to. Okay na to. So, andun yung ATS, Automatic Transfer Switch. So, ayun mga ka-solar, ito na yung final, tapos na yung ating setup. At ang pinakahuli na lang ay yung instruction
na sasabihin natin doon sa may-ari kung paano power on and power off at saka yung mga possible na error na pwedeng ma-encounter later on. So, yun mga kasolar. Ayan, at ulitin ko lang yung mga magtatanong kung magkano yung presyo ay tingnan na lang ninyo yung cellphone number ko dyan sa description box at i-message na lang ninyo ako dyan para masabi ko sa inyo dahil nagkakaroon ng variable prices depende sa layo ng lugar na pinag-i-installan. So, hindi ko pwedeng sabihin na ito yung presyo, ito yung standard price para dyan dahil nga doon sa variability at saka yung distance. So, kung 8 kilowatts, mayroong pwedeng isang battery lang. So, ibang presyo nun. At mayroon din 2 battery, mayroon din 3 battery. So, magkakaiba yan. So, yun mga kasolar. Maraming salamat sa panonood. Usap tayo sa susunod na video. Ang inyong kasolar, si Solarens.